tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalungkot na balita ang ating natanggap mula sa bansa ng Ukraine ngayong araw na ito. Winasak ng isang napakalakas na pag-atake ng Russia magdamag noong Miyerkules hanggang Huwebes ang isang malaking bodega ng humanitarian aid ng Ukrainian Red Cross sa lungsod ng Kyiv. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga supply na nakalaan para sa mga biktima ng digmaan. Ito ang pinakahuling serye ng pambobomba sa bansa. Ayon sa mga opisyal na ulat, tinatayang nasa 320,000 piraso ng mga relief goods ang tuluyang naging abo at hindi na maaaring pakinabangan. Ang kabuuang halaga ng mga nawasak na supply ay umaabot sa mahigit 79 na milyong hryvnias o katumbas na mahigit 1,700,000 dolyar. Ang pagkawala ng mga kagamitang ito ay isang napakalaking dagok para sa mga operasyong pangkatauhan. Sa isang opisyal na pahayag ng Ukrainian Red Cross sa Facebook, binigyang diin nila na ang pinsalang ito ay hindi lamang basta material na pagkawala ng ari-arian. Ito ay isang direktang hampas sa infrastrukturang pangkatauhan na nagpapakita ng kawalan ng puso. Ang bodega na ito ay kritikal upang matiyak ang mabilis at maayos na pamamahagi ng tulong sa libu-libong mamamayan na labis na naapektuhan ng patuloy na labanan sa bansa. Hindi lamang ang bodega ng Red Cross ang naging target ng malawakang pag-ataking ito sa kabisera. Sa buong lungsod ng Kyiv, hindi bababa sa 27 katao ang kumpirmadong napatay, habang mahigit 56 na iba pa ang lubhang sugatan dahil sa mga missile at drone ng Russia. Ang gabing iyon ay itinuturing na isa sa pinakamadugo at pinakamarahas na pambobomba na naranasan ng mga residente sa mga nakaraang buwan. Hanggang sa mga sandaling ito, patuloy pa rin ang mga rescue team sa kanilang mapanganib na operasyon sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Nagbabakasakali silang may mahanap pang mga nakaligtas sa ilalim ng mga tipak ng semento at bakal. Ang mga bumbero at emergency workers ay walang humpay sa paghuhukay, habang ang mga pamilya ng mga nawawala ay naghihintay sa labas ng mga nawasak na residential building sa gitna ng lamig. Kabilang sa mga mamahaling kagamitan na tuluyang nawasak sa loob ng bodega ay ang mga generator, heat pumps at mga medical stretchers. Nawala rin ang mga defibrillator, ultrasound diagnostic devices at mga patient monitor na lubhang kailangan ng mga ospital. Ang mga medikal na kagamitang ito ay dinala sa Ukraine upang suportahan ang mga doktor at nurse na nanggagamot sa mga sugatang sibilyan at mga biktima ng digmaan. Bukod sa mga medikal na aparato, kasama ring naging abo ang mga strategic reserves tulad ng mga kumot, bedding sets at hygiene kits. Nawasak din ang mga tarpaulin at plastic sheets na ginagamit sana ng mga residente upang takpan ang mga bintanang nasira ng mga pagsabog. Ang mga simpleng bagay na ito ay napakahalaga para sa mga pamilyang nawalan ng bubong sa gitna ng matinding taglamig sa buong bansa ngayon. Hindi also nakaligtas sa bagsik ng pagsabog ang isang malaking truck na ginagamit ng Red Cross para sa paghahatid ng tulong sa mga malalayong komunidad. Ang truck na ito ay nakaparada malapit sa bodega nang maganap ang pag-atake. Dahil sa pagkasira nito, mas lalong magiging mahirap para sa mga voluntaryo ang maghatid ng mga pagkain, gamot at malinis na tubig sa mga komunidad na kasalukuyang nakahiwalay dahil sa labanan. Marami sa mga nawasak na kagamitan ay kamakailan lamang dumating sa bansa sa pamamagitan ng European Civil Protection Mechanism. Ang programang ito ay naglalayong palakasin ang kahandaan ng Ukraine sa mga emergency na sitwasyon. Ang pagkasira ng mga donasyong ito mula sa iba't ibang bansa sa Europa ay nagpapakita ng kawalan ng respeto ng mga umaataking puwersa sa mga pandaigdigang tulong na pangkatauhan sa bansa. Ang bodegang ito ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing logistical hub ng Ukrainian Red Cross sa buong bansa. Dito pinag-uugnay at pinaplano ang pagpapatupad ng mga proyektong pangkatauhan na naglalayong suportahan ang populasyon sa panahon ng digmaan. Dahil sa kawalan ng pasilidad na ito, mapipilitan ang organisasyon na maghanap ng ibang paraan at bagong lokasyon upang maipagpatuloy ang kanilang misyon sa lalong madaling panahon. Ayon kay Prime Minister Yulius Vyrydenko, ang malawakang pag-atake ng Russia ay tumama rin sa hindi bababa sa 20 residential building sa buong kabisera. Ipinapakita nito ang malaking sukat ng pagkawasak na kinakaharap ng mga sibilyang infrastruktura. Binigyang diin ng pamahalaan na ang ganitong uri ng pambobomba ay malinaw na paglabag sa mga batas ng digmaan at naglalayong maghasik ng takot sa puso ng mga mamamayan.
Ilang oras bago naganap ang pambobomba, nagbabala na si Pangulong Volodymyr Zelensky sa publiko. Ayon sa kanya, nakakita ang Ukrainian intelligence ng mga senyales ng isang napakalapit at malawakang pag-atake mula sa puwersa ng militar ng Russia. Pinayuhan niya ang mga mamamayan na huwag baliwalain ang mga sirena at agad na magtungo sa mga ligtas na silungan upang maiwasan ang mas malaking pinsala at bilang ng mga biktima. Matapos ang madugong gabi, nagdeklara si Pangulong Zelensky ng isang day of mourning o araw ng pagluluksa sa buong bansa para sa araw ng Biyernes. Ito ay upang bigyang pugay at alalahanin ng mga inosenteng buhay na nawala sa malupit na pag-ataking ito. Ang buong bansa ay nagkakaisa sa pagdadalamhati habang ang mga watawat ay nakababa sa kalahati ng mga poste bilang simbolo ng matinding kalungkutan sa bawat sulok ng bansa. Sa kanyang mensahe sa publiko, mariing sinabi ni Zelensky na ang Russia ay tiyak na makakatanggap ng karampatang tugon para sa pag-ataking ito. Binigyang diin niya na walang krimen na mananatiling walang parusa sa ilalim ng batas. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng matatag na determinasyon ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at panagutin ng mga responsable sa pagkamatay ng kanilang mga inosenteng mamamayan. Dahil sa takot sa walang humpay na pambobomba, umabot sa record high na 50-25 daang katao ang nagtungo sa mga metro station ng Kyiv upang magtago. Kabilang sa kanila ang humigit kumulang 4,500 mga bata. Ito ang pinakamataas na huwara ng mga taong gumamit ng subway bilang shelter mula nang magsimula ang digmaan, na nagpapakita ng tindi ng takot at kawalan ng katiyakan ng publiko. Ang mga metro station sa Kyiv ay pansamantalang naging tahanan para sa libu-libong pamilya na nagpalipas ng gabi sa malamig na semento. Bagamat ligtas mula sa mga pagsabog, ang sitwasyon sa loob ay puno ng tensyon at lungkot. Maraming bata ang hindi makatulog habang maririnig ang mahihinang ugong ng mga pagsabog sa ibabaw ng lupa. Ang larawang ito ay nagpapakita ng tunay na mukha ng paghihirap ng mga sibilyan sa bansa ngayon. Samantala, naglabas ng isang mahalagang ulat si Vladislav Vlachuk, ang Sanctions Commissioner ng Ukraine. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang mga drone at missile na ginamit ng Russia sa pag-ataking ito ay naglalaman ng humigit kumulang 35,000 piyesa na gawa sa ibang bansa. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga parusa, nagagawa pa rin ng Russia na makakuha ng mga kritikal na teknolohiya para magpatuloy sa pambobomba. Dahil dito, nanawagan si Vlachuk sa mga dayuhang tagagawa at pamahalaan na higpitan pa ang kanilang export controls sa mga piyesang ito. Babala niya ang kasalukuyang mga hakbang ay hindi sapat dahil patuloy pa rin nakakakuha ang Russia ng mga piyesang kailangan upang maglunsad ng halos araw-araw na pag-atake. Kailangan ng mas matatag na kooperasyon ng buong mundo upang maputol ang supply sa militar ng dayuhang bansa. Ang pagkasira ng bodega ng Red Cross ay umani ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang bansa at mga organisasyong pangkatauhan sa buong mundo. Marami ang nananawagan ng agarang tulong upang mapunan ang mga nawalang supply para sa mga biktima. Ang insidenteng ito ay nagpapaalala sa atin na ang digmaan ay hindi lamang labanan ng mga sundalo kundi isang krisis na direktang nagpapahirap sa mga inosenteng mamamayan sa bansa. Sa kabila ng matinding dagok na ito, nananatiling matatag ang Ukrainian Red Cross at ang mga mamamayan ng Kyiv. Patuloy silang gagawa ng paraan upang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan sa kabila ng panganib. Ang kanilang dedikasyon sa gitna ng digmaan ay nagsisilbing ilaw ng pag-asa para sa buong bansa. Manatili pong nakatutok para sa mga susunod pang balita rito sa ating programa.